Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na huwag niyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril o magpaturo. Dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako magpatuloy at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Michael Manuel. Sabi niya, "Sir, bakit po yung 22 caliber LR ko kalat-kalat yung mga kalat-kalat niya, ano po ibig sabihin, sabog yung tama ng bala, kalat-kalat niya, ano pong maipapayo niyo, sir, para magkaroon ng groupings? Thank you po." Okay, so tinanong ko siya anong baril. Ay sumagot naman siya na rifle daw. Okay, bago natin niya sagutin at dahil humihingi siya ng payo ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 39,300 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa patuloy ninyong pag-share, pag-like ng ating mga videos. At lalo tigit pinasasalamatan ko yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger. Kaya tayo gumawa ng videos. Ang priority ko ay yung kikitain yan ay para sa ating mga tinutulungan na 6 na mga estudyante. Wala pa akong YouTube channel. May 2 na akong tinutulungan na anak ng mga single parent. Ngayon ay ginawa ko ng 6 na sila dahil nga sakitan ng ating YouTube channel, bagaman kulang na kulang pa, ay doon talaga napupunta yan. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong. At pasasalamatan ko rin yung ating mga subscribers na nagpapalipad kagaya ni Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa mga pagpapakulay mo sa ating premiere. Okay, again din yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiary. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilolailio, kay Junior Diaz, at doon sa ayaw magpakilala, si tawagin na lang nating Mr. Adrian. Okay, at sana marami pa ang tumulong at magpadala sa ating GCash para madagdagan pa yung ating mga estudyante. Okay, at sa katanungan ni Michael Manuel ay humingi siya ng payo kung ano ang magandang gawin. Okay, alam naman natin na ang 22LR yan ay lead. Ang head, hindi yan metal coated. So, ang pinapayo ko sa may mga ganyang baril ay masipag kayong maglinis ng inyong baril. Okay? At kung maaari, huwag ninyong gamitan ng brass. Like ko sinasabi yan, ng brass. Dahil napakasila ng groove ng mga rifle. Okay, kaya pag yan ay yung rifling yan ay nasira na, ay ganyan ang mangyayari. Tinuruan ko na kayo kung paano ang paglinis. Dapat sa may mga rifle laging malinis ang barrel kasi nga gawa ng grouping yan. So may video naman tayo niyan kung paano ang paglinis niyan, hindi ko na ituturo sa inyo. Basta yun ang payo ko, laging malinis ang
inyong mga barrel para maganda ang grouping niyan. Okay, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung grouping na sinasabi. Okay, may target ako dito na ito yung grouping na sinasabi. Bagaman siya ay wala dito sa pinakang ano, pero nakagroup siya dito. Nakagroup siya. Okay. Ito ay grouping din ito. Grouping yan. Pero pag yan ay naging kagaya na nito, kasi hindi ko kita yung target kung ano ba. Baka naman ang gusto ninyo ay one hole. Napaka-imposible naman yun. Nakakagawa lang nun na yun talagang mga professional na ano. Ito yung sinasabing kalat-kalat. Yan o, yung kalat-kalat. Ito ang walang grouping. Okay. So, hindi ko rin alam kung paano ninyo ginamit o tinisting yung barrel. Kasi para sa akin, dapat yan ay naka rifle rest. Dahil yan ay rifle, may rifle rest kayong ginagamit kung kayo ay magtitesting ng accuracy ng barrel. Dapat naka rifle rest yan. Pero kung talaga naka rifle rest yan, at lalo't higit, dapat may scope. Dapat may scope ang inyong barrel kung talagang gusto niyo ng grouping. At dapat 'yan ay nasa mga 20 meters lang ang pinakang malayo kung kayo ay mag 25 ganyan. 25, testingin niyo sa 25 tapos 50 meters. Tingnan niyo yung grouping ng 25 at saka 50 meters ang layo. Yan ang pinakang magandang pag-testing ng rifle. Umpisahan niyo sa 25 at 50 meters. Kasi kung sobrang layo na ng inyong target, ay baka naman inilagay na ninyo sa mga 100 meters yung ano ninyo, ay mahirap ng i-grouping yan. Napakahirap ng i-grouping yan. Okay? So, hindi ko alam kung anong distance ng target ninyo. Baka sobrang layo naman ay talagang mahirap yan na i-grouping. Lalo't kung walang scope. Okay? At hindi ko alam yung sinasabi ninyong kalat, kung kagaano kalaki ang kalat. Pero ito ang mapapayo ko sa inyo. Ingatan ninyo yung inyong mga dulo ng barrel. Itong mga dulo ng barrel ninyo, ito ay may tinatawag na crown. Lalo yung mga may rifle, wag ninyong itutukod sa lupa. Ito ang payo ko. Wag ninyong itutukod yung iba pagka itinutukod sa lupa. Masisira yung pinakang crown niyan. Okay, yung crown niya na ito, may parang may parang chamfer ang tawag ng mga machinist. May yan. Pag nasira yung dulo niyan, ay mawawala ng accuracy niyan. Yan yung dulo niyan. Kaya wag ninyong itututog yan sa lupa. Hindi yan katulad nitong mga ganito. Kahit itong mga ganito, ay may may tinatawag natin na plus sider. Okay? So, wag ninyo ito, kahit anong rifle, dahil ito, may nangyari na, may nagpagawa sa akin, tinutok sa lupa, nagkamero ng lupa, pinutok, nasira yung barrel. Dahil nabarahan ng lupa. So, ayan, ang mangyayari. So, at wag din ninyong ipuputok ng nakalubog sa tubig yung dulo. Masisira ang barrel ninyo. Okay, masisira. Yung nakalubog ito sa yung dulo sa sa tubig. So ayan ang mga tips ko para maingatan ninyo yung inyong mga barrel. At lagi ninyong linisin ang inyong mga dali lang. Lagi ninyong lilinisin ang inyong mga barrel. So yun lang naman ang aking advice na para ninyo maingatan ang inyong baril. At tingnan ito
kung may sira ito, pwede ninyong ipa-recrown. Ipapa-recrown yan kung nasira yung dulo. Okay? So ayan ang aking advice at sana may natutunan kayo sa aking videos. At kung meron pa kayong alam na tungkol sa ating topic, pwede ninyong i-comment para malaman din ng iba. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us and thank you very much.